Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, nagpapatuloy, halos 70,000 pamilya, apektado. Yan ang MBC TV Network News ni Rovic Manuel. Patuloy pa rin ang pag-aalboroto at aktibidad ng Bulkang Mayon ngayong araw. Kabilang na dyan ang pagbubuga ng uson o Pyroclastic Density Current o PDC at pagdaloy ng lava sa bunganga nito. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, as of 7 AM, naitala muli ang pagbubuga ng uson ng bulkan. Sa 24 oras na pagmamanman, nasa 14 na volcanic earthquakes na, 5 volcanic tremors, at 336 rockfall events na ang naitala sa Bulkang Mayon ngayong araw. Nananatili pa rin nakataas sa Alert Level 3 ang bulkan dahil sa patuloy nitong aktibidad at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa ngayon, naabot na rin sa halos 70,000 mga pamilya sa nasa 156 barangay sa Bicol Region ang apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Higit 1,000 na rin ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation areas dahil sa pinsala sa kanilang tirahan at sa kalusugan. Apektado rin ang maraming sektor tulad ng sa agrikultura dahil sa makapal na abong tumabon sa mga pananim, gayon din ang pagkamatay ng mga alagang hayop. Nagpadala na rin ng fire trucks ang pamahalaan sa ilang karatig probinsya upang tumulong sa supply ng tubig habang nagpapatuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH upang maiwasan naman na bumara ang mga abo sa drainage system na posible namang pagmula ng pagbaha. Sa ngayon, tulong-tulong ang iba't ibang ahensya sa pagtugon sa mga lubos na naapektuhan ng matinding ashfall sa Bicol Region. Samantala, nakapagtala rin ng aktibidad ang Bulkang Kanlaon. Kaninang alas 6 ng umaga, kabilang na dyan ang 5 beses na pagbuga ng abo, 22 beses na volcanic earthquakes at 5 volcanic tremors. Nakataas na sa Alert Level 2 ang bulkan at mahigpit ngayong ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, VP Sara, umaasang magiging tapat at mapayapa ang 2028 elections. Umaasa si Vice President Sara Duterte na magiging tapat, maayos, at mapayapa ang gaganaping presidential elections sa 2028. Sa isang panayam sa kanya sa The Hague, Netherlands, sinabi ni VP Sara na itinuturing na siyang presumptive candidate matapos niyang ideklara ang intensyong tumakbo sa susunod na halalan. Kasunod nito, nagbigay ng reaksyon ang Malacanang sa pamamagitan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na nagsabing kapansin-pansin umano ang kasabikan ni VP Sara, na pag-usapan ang halalan sa 2028. Ayon kay Castro, habang abala ang Vice-Presidente sa usapin ng eleksyon, nakatuon naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtugon sa mga isyu ng bansa, kabilang ang krisis sa Middle East. Kasalukuyang nasa The Hague si VP Sara, upang bisitahin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.